Gising na si Samuel bago pa man tumilaok ang mga manok. Sa isang maliit at halos kumuho ng bahay sa gilid ng riles, sanay na ang kanyang katawan sa lamig ng sahig at sa bigat ng katahimikan. Wala nang orasan na gumigising sa kanya. Ang gutom ng kanyang mga kapatid at ang ubo ng kanyang ina ang nagsisilbing alarm ng kanyang araw. 13 taong gulang na si Samuel, ngunit ang kanyang mga mata ay tila mas matanda pa sa lalaking nakikita niyang naglalakad sa kalsada. Tahimik siyang bumangon. Dahan-dahan niyang tinakpan ng kumot ang bunsong kapatid na si Mika. Saka nagtungo sa kusina. Wala roong rep. Wala ring laman ng mga lalagyan. Ngunit may natirang kanin mula kagabi. Nilagyan niya ng kaunting asin at tubig. Umaasang kakasya yon para sa almusal nilang tatlo. Sa kabilang sulok ng bahay, naroon ang kanyang ina na si Lydia. Nakahiga, payat at maputla. Hinaplos ni Samuel ang noo nito. Mainit na naman. Alam niya ang ibig sabihin noon. Hindi ito makakapasok sa trabaho bilang isang labandera. Ibig sabihin, wala na naman silang kikitain ngayong araw. Kakayanin natin, bulong ni Samuel. Kahit hindi niya talaga alam kung kanino niya iyon sinasabi. Sa ina ba o sa sarili? Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng padabog. Amoy alak at usok ng sigarilyo ang sumasalubong sa kanila. Dumating na naman ang ama niyang si Roelio. Hindi na nagulat si Sam. Hindi na rin nasaktan. Sa murang edad, natutunan na niyang huwag umasa. May pagkain ba? Tanong ng ama. Walang pakialam kung sino ang gumising ng maaga o kung saan kukunin ang susunod na kakainin. Tahimik na itinulak ni Sam ang mangkok ng kanin sa mesa. Hindi siya sumagot. Hindi rin siya tumingin. Sa loob-loob niya, mas mabuti pang huwag magsalita kaysa umasa sa isang ama na matagal nang hindi umuwi bilang ama. Pagkatapos kumain, isinokbit ni Sam ang kanyang luma at halos mapunit na bag. May pasok siya sa eskwela, pero alam niyang baka hindi na siya makarating. Kailangan niyang dumaan muna sa talipapa. May isang tinderang nangangailangan ng tagalinis. Kaunting barya, sapat na para sa gamot ng ina. Habang naglalakad siya papalabas, nakita niya ang mga batang kasing idara niya. May mga baon, may ngiti, may suliranin na hindi pa mabigat. Sandaling tumigil si Sam. Tumingin siya sa sariling refleksyon sa sirang salamin, doon sa may tindahan. Pinatilyo pa lamang siya. Oo, pero ang mundong kanyang ginagalawan ay hindi akma sa kanyang edad. Sa araw na yon, tuluyang nagising si Samuel Andrada sa katotohanang hindi niya pinili. Na habang ang ibang bata ay inaalagaan ng ama, siya naman ang batang pumalit sa ama. At sa balikat niyang maliit, unti-unting ipinapasa ng bigat ng isang pamilyang pilit na kumakapit sa pag-asa. Lumipas ang mga araw na tila magkakatulad lang. Maaga ang gising ni Sam. Mabigat ang katahimikan ng bahay. At laging kulang ang lahat. Ngunit kung may isang bagay na hindi nagbabago, yon ay ang papel na unti-unti niyang inaangkin. Siya ang nagiging haligi ng tahanan, kahit hindi pa handa ang kanyang murang puso. Isang hapon, habang pinapatahan niya si Mika na umiiyak dahil sa gutom, may malalakas na katok sa pinto. 3 lalaking hindi pamilyar ang nasa labas. Ang isa ay may galit sa mga mata. Ang isa naman may hawak na papel. At ang huli ay tahimik ngunit mapanuri. Nasaan ang tatay mo? Mariing tanong ng isa. Tumayo si Samuel sa harap ng pinto. Otomatikong hinaharangan ng kapatid at ina. Wala po siya rito, sagot niya. Pilit na pinapanatag ang boses, kahit nanginginig ang dibdib niya. Sabihin mo sa kanya, bayaran niya na ang utang niya. Dahil kung hindi na tinapos ng lalaki ang kanyang sasabihin. Isang sulyap pa lamang ay sapat na. Tumango si Sam. Hindi siya umiyak, hindi siya nakiusap. Nang isara niya ang pinto,
Doon lang siya napaupo sa sahig. Pilit na hinihikop ang takot na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pagdating ng gabi, dumating naman si Roelio. Lasing na naman ito. Walang pakialam sa nangyari. Walang tanong kung kumain na ba ang mga anak niya. Nang magsalita si Sam patungkol sa mga pinagkakautangan, isang sampal ang isinagot ng ama. "Bata ka pa! Huwag kang makikialam sa problema ng matatanda ha!" Sigaw na Roelio. Napasubsob si Sam sa sahig. Walang luha. Sa halip, may kung anong naputol sa loob niya. Hindi galit, hindi poot, kung hindi respeto sa sarili. Lumapit si Lydia. Pilit na pinipigil ang nanginginig na katawan. "Tama na, Roelio. Bata pa ang anak mo." Mahinang pakiusap niya. "Ngunit bata pa ba talaga?" Kinabukasan, si Sam ang humarap sa guro niya para humingi ng paumanhin sa pagliban. Siya ang humingi ng palugit sa tindera. Siya ang nagbuhat ng labada ng ina. Sa bawat hakbang, mas lumalayo siya sa pagiging bata. Isang araw, tinanong siya ni Carla Reyes, kaklase at kaibigan niya. "Sam, bakit parang ikaw na ang tatay sa inyo?" Napangiti si Sam. Isang ngiting pagod, ngunit sanay na. "Wala naman kasing choice eh," sagot niya. Sa bahay, tinutulungan niya si Mika sa takdang aralin, habang binabasa niya ang simpleng pangungusap. Napatingin siya sa dingding na may bakas ng kahirapan at katahimikan. Doon niya napagtanto ang isang masakit na katotohanan. May mga ama na naroon lang sa papel, at may mga anak na napipilitang tumayong ama sa tunay na buhay. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang yakap ni Samuel Andrada sa isang papel na hindi niya hiniling, ngunit kailangan niyang gampanan para sa isang pamilyang wala ng ibang masasandalan. Noong bata pa si Samuel, may pangarap rin siya. Tulad ng ibang batang nakikita niyang may hawak na libro at may bagong lapis na buo pa ang pampura. Gusto niyang maging guro balang araw. Hindi dahil sa madali yun, kung hindi dahil naniniwala siyang ang kaalaman ng tanging kayamanang hindi mananakaw ng kahirapan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nilalamon ng realidad ang pangarap na yon. Dumating ang panahon na hindi na sapat ang barya-baryang kinikita niya sa paglilinis ng mga tindahan at pagtulong sa talipapa. Madalas nang sumasakit ang dibdib ng kanyang ina, at mas dumadalas na rin ang pagliban nito sa trabaho. Si Mika ay lumalaki. Mas malakas kumain, mas maraming kailangan, at ang kama niya, wala pa ring pagbabago sa buhay. Wala pa ring silbi, at wala pa ring kwenta. Laging umuwi ng gabi, laging may bisyo, laging walang dala kung hindi problema at sakit ng ulo. Isang umaga, tinitigan ni Sam ang kanyang uniforme. Manipis na ito, kupas, at may punit na sa gilid. Halos hindi na kasya sa kanya. Alam niyang kahit pumasok siya sa eskwela, wala rin naman siyang maibabayad sa proyekto at ambagan. Sa mesa, nakalatag ang listahan ng gamot ng kanyang ina. Doon niya ginawa ang desisyong hindi niya kailanman inakalang gagawin ng isang batang kasing edad niya. Hindi na siya pumasok sa eskwela kinabukasan. Sa halip, maaga siyang nagtungo sa palengke. Nakahanap siya ng trabahong taga-karga. Mabigat ang sako ng gulay. Masakit sa balikat, ngunit totoo ang bayad. Sa bawat patak ng pawis, ramdam niya ang layo niya sa silid-aralan. Kapalit ng libro ay ang kalyo. Kapalit ng aralin ay ang utos ng mga amo. "Sayang ka, bata!" Minsang sabi ng isang matandang tinderong nakakita sa kanyang sipag. "Dapat nag-aaral ka." Ngumiti lang si Samuel. Hindi niya alam kung papaanong ipapaliwanag na ang pangarap ay minsang kailangang ipagpaliban para sila ay mabuhay. Sa gabi, tinuturuan pa rin niya si Mika ng mga aralin. Habang binibigkas ng kapatid ang alpabeto, si Sam ay tahimik na nakikinig. Pilit na inaalala ang leksyong minsan niyang minahal. Minsan, pagkatapos patulugin ang kanyang kapatid, binubuksan niya ang lumang aklat na iniwan ng dating may-ari ng bahay.
Binabasa niya iyon sa ilalim ng ilaw ng kandila. Paalala na minsan siyang nangarap. Ngunit sa tuwing sasilip ang ama, lasing at magulo ito. Kusa niyang isinasara ang libro. Para kay Sam, ang pangarap ay isang luho na hindi niya kayang akuin sa ngayon. Isang gabi, tinanong siya ng kanyang ina. "Anak, masaya ka pa ba?" Hindi kaagad sumagot si Sam. Sa halip, hinaplos niya ang kamay ng ina at mahinang umiti. "Masaya po ako kapag busog po kayo at meron tayong nakakain," sagot niya. Sa sandaling iyon, tuluyang isinantabi ni Samuel Andrada ang kanyang sariling pangarap. Hindi dahil sa sumuko siya, kung hindi dahil may mas mahalaga siyang pinipiling ipaglaban. Ito ay ang kanyang pamilya at ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Samantala, dumating ang tag-ulan na tila kasabay ng pagbigat ng kanilang buhay. Ang bubong na dati may ilang tagas lamang ay tuluyan na ngang bumigay, at ang bawat patak ng ulan ay parang paalala ng mga problemang hindi na mapigilan. Sa gitna ng malamig na gabi, muling inubo si Lydia. Ngunit ngayon, hindi na ito simpleng ubo lamang. Mas matindi pa kesa sa dati. At sa isang iglap, gumuho ang natitirang lakas ni Samuel. Walang pera, walang kamag-anak na malalapitan. At ang ama, ganoon pa rin, hindi mo maaasahan. Binuhat ni Sam ang kanyang ina patungo sa barangay health center sa gitna ng malakas na ulan. Nanginginig ang kanyang mga braso, ngunit mas nanginginig ang kanyang loob. Hindi siya umiiyak. Wala siyang panahon para doon. Sa murang edad, alam na niya na kapag bumigay siya, silang lahat ay babagsak. Na-diagnose si Lydia ng malubhang pulmonya. May komplikasyon dahil sa matagal na pagod at kakulangan sa pagkain. Kailangan niya ng pahinga, gamot at tamang pag-aalaga. Mga bagay na parang luho sa pamilyang halos wala nang makain. Mula noon, tuluyan nang nagbago ang mundo ni Sam. Hindi na lamang siya taga-alalay. Siya na ang lahat. Siya ang nagbabantay sa gabi, nagpapakain, naglalaba, naghahanap buhay sa araw. Ang binatilyong minsang napapagod ay ngayon ay wala ng karapatang mapagod. Samantala, ang amang si Roelio ay lalong lumubog. Hindi man lamang dumadalaw sa health center. Sa halip, narinig ni Sam mula sa kapitbahay na nakita raw ito sa sabungan. May hawak na bote. May kasamang mga lalaking katulad niyang tumatakas sa responsibilidad. Sa bawat balitang iyon, mas tumitibay ang dibdib ni Sam. Hindi sa galit, kung hindi sa pagtanggap na wala na talaga siyang aasahan sa ama. Isang hapon, habang nakaupo si Sam sa labas ng health center, lumapit si Aling Rosa Villanueva, ang matandang kapitbahay na matagal nang nakamasid sa kanilang kalagayan. May dala itong supot ng tinapay at ilang perasong gamot. "Anak," mahinaon itong sabi, "hindi ka nag-iisa, iho ha?" Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, naramdaman ni Sam ang bigat ng luha sa kanyang mga mata. Hindi pa rin siya umiiyak, ngunit may kung anong bahagyang gumaan sa kanyang dibdib. Tinanggap niya ang tulong ni Aling Rosa. Hindi bilang awa, kung hindi bilang pahinga. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Lydia at si Mika, lumabas si Sam at tumingala sa madilim na langit. Umuulan pa rin, ngunit sa gitna ng dilim, may bahagyang liwanag. Isang ilaw mula sa poste sa kalsada. Mahina ngunit sapat para makita ang daan. Doon niya napagtanto na hindi pala lahat ng lakas ay nanggagaling sa sarili. Minsan, ang tunay na tapang ay ang pagtanggap na kailangan mo rin ng tulong. At sa gitna ng pagbagsak ng kanyang ina, nagsimulang tumibay ang loob ni Samuel. Hindi dahil naging madali ang buhay, kung hindi dahil natutunan niyang lumaban kahit halos wala nang natitira. Pagkatapos ng ilang linggong gamutan, pinayagan na si Lydia na umuwi. Mahina pa rin ang katawan, ngunit buhay. Para kay Samuel,
Sapat na iyon para ipagpasalamat ang bawat araw. Ngunit alam niyang hindi maaaring bumalik sa dati. Kailangan niyang maghanap ng mas maayos na paraan para buhayin ang kanyang pamilya. Dahil ang lakas ng isang bata ay may hangganan. Sa tulong ng matandang si Aling Rosa, ipinakilala si Sam sa isang maliit na bodega sa bayan. Doon niya unang nakilala si Victor Saucedo, isang negosyanteng may tahimik na tindig at mapanuring mga mata. Hindi nagtanong si Victor ng maraming bagay. Pinagmamasdan lamang niya kung papaanong magtrabaho ang binatilyo. Nakita niya kung papaanong kahit mas mabigat ang kargang binubuhat ni Sam kesa sa kanyang katawan, hindi ito nagrereklamo. Kung paanong inuunahan niya ang utos at tinatapos ang trabaho ng maayos. "Bakit ka nagtatrabaho, iho?" Isang araw, biglang tanong ni Victor habang nag-iisa sila sa bodega. "Para po sa pamilya ko," sagot ni Sam, diretso at walang paligoy-ligoy. Hindi na muling nagtanong si Victor. Sa halip, binigyan niya si Sam ng regular na trabaho. Simple ngunit sapat para masiguradong may kita. Unti-unti, naging mas maayos ang pagkain nila. Nakabili ng tamang gamot si Lydia. Nakapasok muli sa paaralan si Mika. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may kaunting katahimikan sa kanilang tahanan. Samantala, patuloy ang pagbagsak ni Rogelio. Bihira na itong umuwi. Kapag dumarating, may dala lamang itong sama ng loob at sakit ng ulo. Isang gabi, dumating ito na may sugat sa mukha. Nasangkot ito sa away. Nawalan daw ng trabaho kuno. At tuluyang iniwan ng mga barkada. Walang nagsalita. Walang umalalay. Sa katahimikan, ramdam na Rogelio ang bigat ng sarili niyang mga desisyon. Si Sam, sa kabila ng lahat, ay hindi gumanti. Hindi siya nagsumbat, ngunit hindi na rin siya umaasa. Ang lakas na dati hinahanap niya sa ama ay natutunan niyang likhain sa sarili. Isang gabi, inabutan siya ni Victor ng isang lumang libro at ilang perasong papel. "Mag-aaral ka kapag may oras, iho," sabi nito. "Hindi pa huli ang lahat." Sa mga gabing tahimik, pinubuksan ni Sam ang libro. Dahan-dahan, muling bumabalik ang dati niyang pangarap. Hindi bilang isang ilusyon, kung hindi bilang posibilidad. Hindi na siya ang batang takot mawalan. Siya na ngayon ang batang marunong magtayo mula sa abo. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting binubuo ni Samuel Andrada ang kanyang sarili. Hindi lang bilang isang haligi ng pamilya, kung hindi bilang taong may direksyon, dignidad, at pag-asang hindi na kayang sirain ng kahirapan. Dumating ang araw na tuluyan ng nanahimik ang bahay. Hindi dahil sa kapayapaan, kung hindi dahil may isang taong unti-unting nawawala sa loob nito. Si Rogelio, ang amang minsang puno ng yabang at bisyo. Halos hindi na makalakad ng tuwid. Payat, marumi, at may mga matang pagod sa sariling anino. Para na lamang siyang multong gumagala-gala sa bahay na minsan niyang sinira. Isang gabi, bigla itong bumagsak sa harapan ng kanilang tahanan. Walang sumigaw, walang nagpanik. Tahimik na binuhat ni Sam ang kanyang ama papasok, tulad ng pagbubuhat niya noon sa kanyang ina. Ngunit magkaiba ang bigat. Ang isa ay dala ng pagmamahal. Ang isa naman ay dala ng obligasyong hindi na niya kayang talikuran. Na-diagnose si Rogelio ng sakit sa atay. Bunga ng matagal na pag-inom nito. Kailangan niya ng gamutan, pahinga, at disiplina sa sarili. Mga bagay na huli na niyang natutunan. Sa ospital, mag-isa siyang humiga, habang si Sam ang nag-aasikaso ng papeles at humarap sa doktor. "Anak?" Mahinang bulong ni Rogelio isang gabi. Halos hindi marinig. Pasensya na ha." Hindi kaagad sumagot si Sam. Tumingin lang siya sa ama. Hindi na bilang bata, kung hindi bilang lalaking matagal nang natutong lumabang mag-isa. Walang galit sa kanyang mga mata, ngunit wala na ring pag-asa. Lumipas ang mga araw, at sa labas ng ospital, unti-unting umunlad ang buhay ni Sam.
Kilala na siya sa bodega bilang masipag at mapagkakatiwalaan. Ang ina ay patuloy na gumagaling. Si Mika ay masaya sa paaralan. Ngunit sa silid ng ospital, nanatiling nakahiga si Roelio. Mag-isa sa katahimikang siya mismo ang lumikha. Isang umaga, humiling si Roelio na makausap si Sam ng sarilinan. "Kung pwede lang ibalik ang panahon," nanginginig na sabi nito. "Hindi na po kailangan." Mahinaong tugon naman ni Sam. "Ang mahalaga, tapos na." Hindi yun sagot na puno ng galit, kung hindi ng katotohanan. Ang pagsisisi ay hindi laging may kapalit na kapatawaran. Minsan, dumarating ito para ipaalala ang mga pagkakataong sinayang. Nang pumanaw si Roelio makalipas ang ilang linggo, walang malaking iyakan, walang dramatikong seremonya, isang tahimik na pamamaalam lamang. Sa libing, tumayo si Sam sa gilid, hawak ang kamay ng ina at kapatid. Sa araw na yon, tuluyang naiwan ng ama. Hindi lang sa mundo, kung hindi sa papel na matagal nang kinuha ng isang batang napilitang tumayo sa kanyang lugar. Pagkalipas ng libing ni Roelio Andrada, bumalik ang katahimikan sa kanilang tahanan. Ngunit ngayon, iba na ang bigat nito. Wala na ang amang matagal nang pinasa ni Samuel. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nagbabantay sa isang sugatang alaala. Ang katahimikan ay hindi na puno ng takot, kung hindi ng pagtatapos at kalayaan. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. May mga gabi pa ring napapaisip si Sam, hindi pa tungkol sa galit, kung hindi sa mga tanong na wala ng kasagutan. Paano kung naging iba ang kanyang ama? Paano kung hindi siya napilitang tumanda kaagad, ngunit natutunan niyang huwag manatili sa mga tanong na wala ng lunas? Ang buhay, para sa kanya, ay hindi na patungkol sa kung ano ang nawala, kung hindi, kung ano ang maaaring itayo. Patuloy ang paggaling ng kanyang inang si Lydia, bagaman hindi na bumalik sa dating lakas. Natutunan niyang magpahinga at hayaan ang anak na tumulong, hindi bilang pasanin, kung hindi bilang katuwang. Si Mika naman ay unti-unting nagiging masaya at nagiging palabiro. May mga pangarap na ngayon ay may puwang ng pag-usapan sa pagkainan. Isang hapon, tinawag si Sam ni Victor. May hawak itong sobre at ngiting hindi palaging ipinapakita. "Iho, may scholarship program," sabi nito, "para sa mga batang may kakayahan at determinasyon. Kaya naman inirekomenda kita." Natahimik si Sam. Sa loob ng sandaling iyon, bumalik ang mga gabing nagbabasa siya sa ilalim ng kandila. Ang uniforming punit, ang mga pangarap na isinantabi niya. Hindi siya umiyak. Sa halip, yumuko siya at nagpasalamat. Hindi dahil sa pagkakataon, kung hindi dahil sa paglalakbay na nagpatibay sa kanya. Lumipas ang mga taon. Si Sam ay naging ganap na guro, hindi lamang ng aralin, kung hindi ng buhay. Sa bawat batang tinuturuan niya, nakikita niya ang kanyang sarili. Ang batang napilitang tumayo ng maaga, ang batang nangangailangan ng isang taong maniniwala sa kanila. Isang araw, habang pauwi siya, dumaan siya sa lumang bahay sa gilid ng riles. Wala na ito. Napalitan na ng bagong daan. Ngunit sa kanyang dibdib, nananatili ang mga alaala. Hindi bilang isang sugat, kung hindi bilang ugat ng kanyang lakas. Sa Samuel Andrada, ang dating batang pumalit sa ama ay hindi hinubog ng perpektong tahanan. Hinubog siya ng kakulangan, ng sakit at ng pagpili ng pagmamahal kahit ito ay mahirap. Sa huli, natutunan niyang ang tunay na ama ay hindi nasusukat sa dugong ibinibigay, kung hindi sa responsibilidad na handang panindigan. Lumipas ang maraming taon at ang mundong minsang mabigat para kay Samuel ay unti-unting natutong gumaan. Hindi dahil naging perpekto ang buhay, kung hindi dahil natutunan niyang buhatin ito ng may tamang direksyon. Ang dating batang gumikising noon bago pa man ang araw ay isa ng lalaking marunong magpahinga. Hindi dahil sa tinatamad siya, kung hindi dahil alam na niya
ang halaga ng balanse sa buhay. Ang kanyang ina ay namuhay ng payapa. Hindi man malakas, ngunit hindi rin naman siya sobrang hina. Sa bawat umaga, masaya siyang gumigising sa kaalamang hindi na sayang ang kanyang pagtitiis. Si Mika ay patuloy sa pag-aaral. May bitbit na pangarap na minsang naging luho lamang sa kanilang tahanan. Sa tuwing tinitignan ni Sam ang kanyang kapatid, nakikita niya ang dating bata na gustong-gusto niyang alagaan at ingatan hanggang sa matupad ang pangarap nito. Minsan, sa isang maliit na programa sa paaralan, inimbitahan si Sam upang magsalita sa harap ng mga mag-aaral. Hindi siya nagkwento ng drama. Hindi rin siya nagbigay ng matatayog na salita. Ikinuwento lamang niya ang pawang katotohanan na may mga batang napipilitang tumayo ng mas maaga at may mga pamilyang nabobuo hindi dahil sa kumpleto sila, kung hindi dahil may taong naninindigan. Hindi ko piniling pumalit sa aking ama, wika niya noon. Pero pinili kong huwag hayaang masayang ang buhay ko dahil doon. Sa gilid ng entablado, may isang batang tahimik na nakikinig. May mga matang puno ng pagod at pati na rin tapang. Ngumiti si Sam sa kanya, hindi bilang isang bayani, kung hindi bilang patunay na posible ang pagbabago. Sa uli, ang kwento ni Samuel Andrada ay hindi lamang kwento ng perpektong pamilya, kung hindi ng isang batang hindi sumuko sa buhay, isang batang natutong maging haligi bago maging anak. At sa mundong madalas hindi patas, iniwan niya ang isang simpleng katotohanan. Ang tunay na lakas ay hindi minamana. Ito ay binubuo, araw-araw, sa gitna ng mga pasaning pinili nating panindigan. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Kung minsan, may mga magulang na hindi talaga nagpapakamagulang. At kung nataon man na ikaw ang nasa sitwasyon ng batang si Samuel, huwag mong piliing magrebelde sa buhay. Piliin mong umangat kahit paunti-unti, kahit walang suporta, at kahit walang tulong mula sa kanila. Palaging tandaan na mayroong Diyos na palaging nagbabantay sa atin. Dumating man ang araw ng mga problema at mga pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas para mapagtagumpayan ang mga bagay na ito. Gawing aral sa buhay ang lahat ng kahirapan. Huwag na huwag kang susuko, sapagkat darating ang araw at darating ang panahon na makikita mo ang iyong sarili na napakatibay na sa buhay, nakatayo, matatag at matagumpay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano po ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!